Okay, so purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nung nakaraang linggo, tinalakay po natin yung part 1 ng Last Day Madness. Kasi nga talagang maraming humaling sa usaping ng last day o eschatology. So, ang atin pong mga references ay itong mga libro na ito. May 5 references ako na ginagamit. Yung The Days of Vengeance ni David Chilton, yung The Beast of Revelation ni Kenneth Gentry, Thy Kingdom Come ni R.J. Rusdoni, Hermeneutics in the Book of Revelation by Greg Bunsen, and The Beast, The Last Day According to Jesus by R.C. Sproul. So, laking tulong para sa maintindihan natin yung mga trabaho na ito. Okay, so isa sa mga common mistakes kung bakit magpahanggang ngayon ay ang daming sabihin natin yung salitang praning sa pagdating sa end times ay dahil mali yung focus. Nag-focus sila doon kay Satan o yung beast sa halip na mag-focus sila kay Jesus Christ na mananagumpay at Panginoon. Ang Book of Revelation, gaya nga ng sabi natin last time, it is a book of our Lord Jesus Christ. Revelation niya yan ng kanyang sarili. Revelation niya ng kanyang kapangyarihan at ng kanyang tagumpay. Okay? Kaya nga yung challenge ko nga sa mga ganito, yung mga nagtuturo ng mga maling end times na eschatology, ay bakit lagi niyong tinuturo yung mark of the beast, pero kailanman hindi niyo naituro yung mark of God. Kasi nga mali nga yung emphasis. Ngayon naman, pag-uusapan naman natin ngayon ay yung kailangan nating ma-identify sino ba siya. Kasi magpahanggang ngayon, nag-aabang sila ng halimaw. Nag-aabang sila ng isang, alam naman nila na ito majority naniniwala na ito ay isang powerful government na mag-rule sa bansa. Kaya lang ang problema, naghahanap sila, na-miss kasi nila entirely yung Book of Revelation, kaya naghahanap sila magpahanggang ngayon sa present time. At maaring hanggang future, naghahanap sila kung sino yung magiging candidate for yung halimaw at yung may tatak na 666 na magpahanggang ngayon, yung dami nilang mga guessing na puro sablay. Ngayon, hinahanap na nila yung mark of the beast sa mga technology. Entirely talagang nagpakalayo na doon sa original intention ng pagkakasulat ng Book of Revelation. Ngayon mga kapatid, pag-aaralan natin ito para kayong lahat ay maging guided ng principles ng Bible. Obvious naman yung Bible itself, in-identify niya. Na-miss entirely ng mga especially ng mga modern Christians. Na-miss nila, parang ganito, for example, dumating na yung Messiah, hindi po ba? Nainiwala po ba kayo na dumating na ang Messiah? Oh, that was 2,000 years ago. Dumating na dumating na ang Messiah. And yet, ang Israel ay magpahanggang ngayon ay naghihintay pa rin ng Messiah. Di ba? So, iyan po yung isang malinaw na example na na-miss nila. Na-miss nila. Dumating na si Jesus noon pero hindi na na-recognize. Kasi mali yung pamantayan na ginawa ng mga Hudyo noon. Nandiyan na sa harapan na nila yung Messiah, nagtuturo na, gumagawa ng himala. Di ba? Pinapako pa nilang Messiah nila. So, in the same way rin, ganun din ang nangyari. Na-miss ng maraming mga tagapagturo yung identification kung sino yung beast. Tapos, nag-concentrate sila sa tatak. Kaya nga, one time nga sa may Bible study namin sa may Zoom, nag-surface yung tanong na yun, di ba, Pastor, nandyan na yung beast at nag-umpisa na yung tatakan. Nagtanong sa akin ganon sa Zoom. Kaya nga, so nakakaalarma
na kasi ang daming mga tao, itinuturo ito sa mga churches na ganon. At ayaw namin, bilang pastor ninyo, ayaw namin na maging isa kayo doon sa baka mapaniwala kayo. Kasi kung ano-ano yung mga lumabas na mga issue, uy, ayan na, malapit ng, ayan na, nangyayari na yung malapit na yung rapture, malapit na yung ganito. So ayaw namin na mabiktima kayo noon. Maganda na maging firm kayo sa faith ninyo, malinaw sa inyo ang kasulatan ng Panginoon, at hindi kayo nasisway ng hangin. Katulad noon, recently, yung mga recent na yung 4 blood moons. Sino yung nakaano sa inyo ng 4 blood moons? Lumaganap yun, pati nga Sister Mary na binigyan niya ako yung CD, di ba, ng 4 blood moons, kasi may mga nagtuturo ng ganun, end times na, kasi pati yung mga kamag-anak namin, mga pastor doon sa Manila, puro 4 blood moons ang tinuturo, kasi end times na. Ang dami na nag-predict ng mga last day. Ito na, nagsiset sila ng mga date, malapit ng ganito. Ngayon, para maiwasan yun mga kapatid, sa inyo, huwag kayo mabibiktima ng ganon, maganda na talakayin natin ito. Okay? Para kayo, sa mga anak ninyo, ituro ninyo kung ano yung tama. Okay? So, una, aside na ang revelation ay revelation ng victory ng Panginoon, ang Book of Revelation is a covenant book. Ang pinag-uusapan sa covenant, sa Revelation, ay yung covenant ng Diyos. Yung mga faithful na tumayo sa covenant ng Panginoon at saka yung mga unfaithful na tinatawag na apostate Jews. So it is God's revelation about His covenant with His people. Its concern is with the covenant. It was written to show what God has done to save His persecuted people during those time. Ang 7 churches, nakita nyo ang Book of Revelation, it was addressed to the 7 churches na persecuted that time. Okay? And how God disinherited the covenant breakers. Sino po yung covenant breakers? Yung tinatawag na apostate Jews. Nabasa nyo naman yung ang kwento, yung Book of Matthew, Mark, Luke, John, yung Book of Acts. Persecuted ang church noon. Actually, ang pinakaunang enemy ng God's people ay yung apostate Jews. Sila yung unang primary enemy of God's people. Secondary lang yung beast. Okay. So ngayon, the apostate Jews, which were the primary enemies of God's people. Therefore, when God speaks of the Roman Empire, in the book of Revelation, He speaks of Rome only in relation to the book, to the covenant and history of redemption. Hindi mismo yung Rome. Kung hindi, meron kasing part ng Rome na talagang in opposition siya sa kay God at sa kanya mga tao. Kaya nga ang Book of Revelation sa madaling salita, it's not about nuclear war. Kasi iyan ang common na the way they depict o pinapakita pag apokalipsis, kita niyo yung may nuclear bomb na di ba? Sumasabog mga missiles, mga Apache helicopters, mga armies na hindi po ganun yung Book of Revelation. It's about the covenant people. It concerns the covenant people. It's not about Russia. Hindi pinag-uusapan dyan ng Russia. Wala dyan ang China. Wala dyan yung Muslim countries. Wala po dyan yung mga iyan. Okay? Okay, it's about the mighty Roman Empire, the persecuting power, nung panahong iyon. Kasi under Roman Empire sila eh. Mamaya iba-validate po natin yan. Ang linaw naman sa mga passages eh, kung anong panahon iyan isinulat. Okay? So, this apocalypse is not concerned with the history of Rome itself, but the great Roman world power conceived as the organ of the old serpent, the devil,
to persecute and scatter the saints of God. So yun po yung ano. Kaya nga po beast yung Roman Empire kasi talagang nasa kanya yung ano, yung lahat ng kaluluwa ng diablo ni Satanas eh. Nasa kanya eh, to persecute yung people of God. Okay. Ngayon, the Apocalypse is not concerned with the history of Rome itself per se, but the beast is a symbol of great Roman world, the Roman Empire, the persecuting power, conceived as the organ of the old serpent, the devil, to persecute and scatter the saints of God. The most important fact about Rome from the viewpoint of Revelation is not that it is a powerful state, but that it is beast in opposition to God of the covenant. So yun po yung point ng ano, bakit ang Rome ay involved sa beast. Ngayon, importante yung date of writing. Kasi nakakalimutang bigyan ng emphasis yung 70 AD. Nung dumating ang Panginoong Yesus, it was 30 AD. Nung natuturo siya, that was 30 AD. Okay? Ngayon, na-destroy after 40 years ng crucifixion ni Jesus Christ, na-destroy na ang Jerusalem. It was destroyed. At iyan ay recorded ng maraming mga historian. Ang daming mga lalo na po yung si Flavius Josephus, kung kilala ninyo. Siya po ay Jewish historian na i-record niya lahat ng horror nung destruction ng Jerusalem. Ang yung 70 AD ay significant na turning point ng history. Kasi diyan mo makikita yung papaano inabandon ng Diyos yung kanyang bayan, yung apostate Jerusalem. It was the end. It was the end of the old covenant system at ang pinakahuli na mga ano niya ay yung the temple and the old city of Jerusalem. Dinestroy yan nung 70 AD. Ngayon, may dalawang date na pinagtatalunan na kailan sinulat yung Book of Revelation. Meron kasi yung si Irenaeus, sinasabi niya nung 90 AD. Yung tinatawag nilang external evidence. But the internal evidence itself, yung Biblia mismo, si Apostle John, sinasabi niya na presently nandiyan yung halimaw eh. Sinasabi niya mismo yung writer. So, nangyari yon nung 60 AD sa panahon ni Emperor Nero. Sa panahon ni Emperor Nero, doon namatay si Apostle Peter at saka si Apostle Paul. Okay? So, kaya mahalaga po yan. Mahalaga po yung kwento ng 70 AD. At ito yung, actually yung Matthew 24. Yung Matthew 24, pare-parehas po yung ano niyan, yung kanyang theme. Yung destruction ng Jerusalem nung 70 AD. Tayo ngayon, nasa 2024 na po tayo. Okay? So, yung revelation, in other words, ay sinulat yon nung panahon na yon ng mga apostles na malapit na, eto na, nandyan na, malapit na. So, future nung time na yon, pero near future. Hindi naman tulad na sa panahon, year 2024, na sobrang future naman na yon, layo-layo na eh. Isipin mo, year 2024 hanggang ngayon naghahanap sila ng Roman ng beast, nangyari na nung time na yon. Kita mo kung gaano katindi yung sablay. Sumablay eh. Okay. So the book of Revelation is a covenant lawsuit na kung saan ang bayang Israel na break nila yung covenant, kaya ngayon pinapalayas na sila ng Panginoon lahat ng mga unbelievers. Lahat ng disobedient. Binawi na ng Panginoon yung lupa na binigay niya sa kanila. Lahat ng mga curses sa Deuteronomy 28 nangyari sa kanila. Okay? So, prophesying the outpouring of God's wrath on Jerusalem, particularly, hindi po buong mundo. Kaya nga kasi, minsan,
kaya pag-uusapan din natin sa mga susunod yung the end of the world. Kasi sa halip na sana the end of age, the end of the world ang nasa isip ng mga tao. Akala katapusan ng buong daigdig. No, it is the end of that age. Okay? The end of that age, yung panahon ng mga Hudyo noon, God put an end nung 70 AD. Talagang tinapos talaga ng Panginoon. Pinalayas nga yung mga remaining na survivor, pinalayas sa Israel. Wala nang Hudyo sa Israel. Binan sila doon. Winasak entirely ang Jerusalem, pati ang temple na pinagmamalaki nila. Winasak talaga. Pinalayas sila. Yung temple nga sa history, kung mabasa yung sa encyclopedia, ginawang tambakan ng tae. Yung Holy Temple. Ganon, dinesolate talaga. Kaya nga, desolation talaga yung term na ginamit. Okay, so, the last days, ang ibig pong sabihin nun, ay last days of the covenantal nation of Israel. Hindi po last day of the world. Yung tinatawag na, in this generation, mangyayari ang lahat ng iyan. Even yung nag-pierce sa, ma-witness niya yun. Di ba? Na-miss lahat ng mga points na yun eh. Yung, di ba yung tumuhog kay Jesus sa niya rito? Makikita niya yun, masasaksihan niya yun. Kasi yung generation na yun ang pinag-uusapan, doon ibubuhos ng Diyos yung puot niya, yung judgment niya. Yung salitang, Jesus coming on the clouds. Dumating talaga siya nung time na yon in judgment. Not literally. Tulad ng promise na sa huling panahon, sa pagbabalik niya, bubuhay niya yung mga patay, hindi po. Pero si Jesus Christ ay dumarating siya sa bawat panahon in judgment. At iyon yung term na ginagamit, even in the Old Testament, He is coming in the clouds. In judgment. Katulad ng panahon ng 70 AD. Okay, so, ang isang generation is 40 years. Kaya nga kung papansinin niyo mula nung kamatayan ni Jesus, hanggang 70 AD is 40 years. Yun na yung grace period na binigay ng Panginoon sa kanila. Kaya napansin nyo doon sa may, pag pinag-aralan natin yung Olivet Discourse, yung Matthew 24, sinabihan na binigyan na ng Diyos ng warning yung mga Christian. Tumakas na kayo, pumunta na kayo ng mga bundok. Umalis na kayo sa Jerusalem kasi gugunawin na yung Jerusalem. Kaya, in that way, nakatakas yung mga Christians. Ang naiwan yung mga Hudyo na apostate Jews, sila yung ginudge ng Panginoon. Milyon-milyon ang namatay that time. Pero yung mga Christian na nakikinig sa salita ng Panginoon, ligtas sila. Nasa bundok sila eh. Okay. So, yan po yung fall of Jerusalem noong 70 AD. Tignan ninyo yung statement of expectancy. Ito ay entirely nanineglect ng mga interpreter ng Bible. Tignan ninyo yung statement. Ina-expect na nila eh. Very soon. Nung time na yun that was 60 AD. Ina-expect na nila. Kasi 70 AD, de-destroy na eh. Nung sinulat ni Apostle John yan, mga 60 AD, the revelation of Jesus Christ, which was gave to him to show his bondservant the things which must soon takes place. Malapit na. Nung time na yun 60 AD. And he sent and communicated it by his angel to his bondservant John, who testified to the word of God and to the testimony of Jesus Christ, even to all that he saw. Blessed is he who those who hear the words of the prophecy and heed the things which are written in it, for the time is... kasi kung nakinig sila, tatakas sila, aalis sila ng Jerusalem.
Kahit na may negosyo sila doon, kahit na may bahay sila doon, may property sila doon, kailangan nilang makinig sa sinasabi ng prophecy. De-destroy na yung Jerusalem. It was written in the history. Basahin ninyo. Kailan dinestroy? Tingnan niyo yung mga encyclopedia ninyo, pag uwi ninyo. Ano ang nangyari sa Jerusalem noong 70 AD? It was recorded, even ng mga Gentile mga writers, na totoong nag-transcribe. Tignan ninyo sa mga annals ng Roman Empire. Naka-record yun kung paano sila Titus, nung panahon ni Vespasian, dinestroy ang Jerusalem. 70 AD. Kaya majority ng Book of Revelation fulfilled na. Yung Matthew 24 na inaabang-abang nila na future pa, fulfilled na. Nangyari na yon noong 70 AD. Di ba? Iyan po yung isang malaking sablay. Natatawagin natin malaking sablay kasi magpahanggang ngayon, naghihintay sila ng beast, nangyari na. At sabi ng Matthew 24, wala nang katulad nun, wala nang event na mangyayari pang uling ganun, wala na. Tapos na yung Great Tribulation. Yung katakutan lang, Great Tribulation, nangyari na yun. Amen. And yet, nag-aabang pa rin sila ng 7-year Great Tribulation. At ngayon, litong-lito sila. Meron naniniwala na pre-trib, merong mid-trib, at meron pang post-trib. Oh. Hanggang ngayon, future, inaabangan nila yon. Yung iba daw, magkaka-rapture daw bago mag-tribulation. Yun yung pre-trib. Yung iba, darating ang Panginoon, kalagitnaan ng tribulation, yung 7-year tribulation, tinatawag ng mid-trib. At meron naman, tatapusin yung 7-year tribulation, post-trib. Hanggang ngayon, pinapaniwalaan yan, predominant teaching sa marami mga evangelical churches. Mga Baptist, Wesleyan, Methodist. At hindi lang ito. Tingnan ninyo. Revelation 1:19. Therefore, write these things, which you have seen, and the things which are, and the things which will take place after these things. Revelation 22, di ba? The last chapter ng Revelation. 6, 7, and 10. 3 times na binanggit. Matapos yung kapahayagan, sabi ni Apostle John, and he said to me, these words are faithful and true. Totoo ito. Nagpapatotoo ang Panginoon. And the Lord, the God of the Spirit of the prophets, sent His angel to show His bondservant the things which must soon take place. Verse 7, and behold, I am coming quickly. Blessed is he who reads the word of the prophecy of this book. And he said to me, do not seal up the words of this prophecy of this book, for the time is near. Ibig sabihin, sila, kasi ang Book of Revelation ay sinulat particular sa generation na yon. So, hindi lahat ng part ng Bible ay para message na personal ni Christ para sa lahat ng henerasyon. Hindi ganun po lagi. Hindi ganun laging ina-apply yon. Bagamat may katotohanan yon. May mga particular passages sa may Bible na particular na ina-address ng Diyos in that particular generation. For example, ang Matthew 24. Di ba? Maganda rin yan. Ito, pag-aaralan din natin yan. Sino yung man of lawlessness? Actually, sila lahat yun. Iisang kwento po lahat yan. Matthew 24, the man of lawlessness, o yung Antichrist na sinasabi nila, at plus yung Revelation. Iisang kwento po yan. Lahat po ng iyan ay nangyari noong 70 AD, at ang beast dyan ay ang Rome, in particular, si Emperor Nero. Okay. So, sabi ko nga, it is the end of the old covenant. So, the death
The resurrection and ascension of our Lord Jesus Christ mark the end of the covenant and the beginning of the new. So, nung destruction ng 70 AD, nag-end na yung old creation. Ang pinakahuli na symbol ng old creation ay yung physical na temple at saka yung physical na Jerusalem. Nag-usher na yung New Jerusalem, the heavenly Jerusalem. Nag-start na yung new creation. Amen? Winakasan lang ng Panginoon yung end ng old creation. The apostles were commissioned to deliver Christ's message in the form of the New Testament. And when they were finished, nung tapos na sila magpahayag, di ba, nung time na yon may mga speaking tongues, may mga signs and wonders, lahat ng iyon ay nag-cease na. Huminto na po yon, mga kapatid. Hindi niyo napapansin sa mga churches ngayon, ang daming mga signs and wonders pa rin. Tayo, mas nandun tayo sa, but we do not limit. Ang Panginoon, kaya niya pa rin gumawa ng himala, magpahanggang ngayon. But nandun tayo sa may side ng tinatawag na cessationist. Huminto na ang lahat. Nung matapos nang maiproclaim yung kingdom of God, lahat ng trabaho ng apostles and the law, kasi lagi magkasama yan, the law and the prophets, nung na-establish na yung purpose ng Panginoon, yung kingdom, nag-end na rin yung mga signs and wonders nung time na yon. Kasi magpahanggang ngayon, pag hindi ito malinaw mga kapatid, magpahanggang ngayon pinapractice siya sa mga churches, kaya nga puro ang emphasis is signs and wonders. Kaya ngayon, ang dami pa rin mga prophets. Hanggang ngayon, sa mga church, ang dami pa rin mga apostles. Nag-end na lahat yan. Kasi naitayo na yung kingdom of God, na-establish na yung new creation. Kasi, common sense, kung tawagin nga yan, the law and the prophets, so side by side siya. Ang sabi nila, wala nang law ngayon, tapos may prophet. Paano nangyari yun? Yun nga, dalawa nga yan, side by side nga yan eh. Diba? Yung inconsistency sa kanilang mga paniniwala. Dinideny nila ang law, sinasabi nila may prophet pa. Okay. So God, after nung matapos na ng mga apostles yung kailang trabaho na ipahayag yung kingdom of God, diba yun yung message noon? The kingdom of God is on at hand. Diba? Lagi yun ang proclamation. Nung matapos na yung mai-proclaim, na nabuksan na ang pintuan ng mga Gentiles, then nag-send na si God, sinend niya na yung Roman armies, yung mga Edomites to destroy the remaining symbol of the old covenant, the temple and the city. This fact alone is sufficient to establish the writing of the revelation as taking place before 70 AD. Okay, so ngayon, ang mabibigyan lang natin ng tuon ngayon yung identification ng beast. Kasi, excuse me. So, may dalawang beast. Yung isa galing sa dagat, obviously naman dagat eh, nag-arose from the sea. O sino yung sino yung empire nung time na yun na galing sa sea? Of course, yung Roman Empire, Mediterranean Sea yung pinag-uusapan doon eh. Yung isang beast naman galing sa land. Ibig sabihin doon mismo sa land nila. Saan land yun? Israel. Galing mismo doon yung ikalawang beast. So, malinaw yung pagpapaano nila, pag-identify, para ma-identify mo saan ang galing yung beast. Hindi po yan yung, wala namang binabangkit doon Russia, land of Russia, wala naman doon yung China eh. Wala naman doon mismo ang linaw, kasi Mediterranean Sea, kung titignan mo yung Mediterranean Sea, yung doon lang, malapit lang, Rome na, Italy na. Okay. Okay, so, ito po yung account. Okay. I stood on the sand of the sea, and I saw a beast coming up out of the sea, having 10 horns and 7 heads. So yan po yung mga identification niya. Pupuntahan po natin mamaya. And on his horns were 10 diadems, and on his head were blasphemous names. And the beast which I saw was like a leopard, and his feet were like those of a bear, and his mouth is like a mouth of a lion. And the dragon gave him his power and his throne and great authority. So, yan po yung mighty Roman Empire na nag-arise from the sea,
from Italian Peninsula o tinatawag na Mediterranean Sea. Yung dagat po kasi sa kanila doon, Mediterranean Sea. Malaki po yan eh. Makikita nyo dyan yung mga doon sa may, makikita nyo yung Italy, makikita nyo yung Greece, makikita nyo yung Spain, doon po yung basin na yon, Mediterranean Sea. Dito, Africa, Tunisia. Okay, so sabi po ng, okay, isa-isahin po natin yan. Ito yung unang, maganda yung sinabi ni Greg Bansen patungkol dito. Yung beast, yung kanyang description, yung leopard, yung kanyang appearance, yung kanyang paa ay parang bear at yung mouth niya parang lion. So pinagsama-sama no combination ng mga ravenous beast. Pinagsama-sama yung kung gaano kalakas itong mighty Roman Empire. Okay. So sabi doon sa may Daniel, kasi sa Daniel, pinakita doon yung 4 na successive na empires, no, beast kung tawagin. Una yung Babylonia, pangalawa yung Medo-Persia, yung pangatlo yung Greece Empire, pang-apat yung Roman Empire. Successive po yan, nasa history po natin yan. Nasa mga encyclopedia po yan, makikita nyo po. Amazing nga. Actually, pag kayo ay nagbasa ng book of Daniel, diyan ako na-amaze kasi yung prophecy eh. Yung prophecy, sinabi ng Bible, ganito ang description. Pag binasa mo yung encyclopedia na ang mga authors nito, ang mga writers nito, puro mga Gentiles, niya tugmang-tugma sa sinasabi ng prophecy. Doon ako na-amaze eh. Ang galing. For example, yung description yung sa Greece, isang malaking ram na meron siyang parang unicorn na may horn. Tapos batang-bata pa yung horn, naputol yung horn sa maagang panahon. Tapos may tumubo na 4. Exactly! Ganun yung kwento ng Greece Empire. Si Alexander the Great yung horn na yun eh. Si Alexander the Great. And then, ang agang namatay ni bata pa siya, namatay siya, mysterious yung sakit niya. Meron siyang 4 na general, sila Ptolemy, yung Seleucid, yung 4 yan eh, si Limasus, na 4 siya na na-divide yung buong empire ng Greece Empire sa 4. O basahin sa history. Amazing! Eksakto. Sa may Bible, hindi pinangalanan yun, pero eksakto nangyari sa pagan history. Yan yung isa sa mga mystery ng Bible. Kaya kung sabihin mo, totoo ba ang Biblia? Yes! Ang galing. Hindi pa naisusulat, hindi pa nangyayari yung mga naibanggit na sa may Bible. Sa prophecy. So ngayon, doon sa may description ni Daniel, yung 4th beast ay, sabi niya, dreadful, terrifying, extremely strong. Yan yung Roman Empire. And it had a large iron teeth. It devoured and crushed and trampled down the remainder with its feet, and it was different from all the beasts that were before it, and it had 10 horns. So, ibig sabihin, sabi nga ni Greg Bansen, siya yung pinaka-epitome. Epitome. The Roman Empire summarizes all the evil that was in those former empires. Kung evil, yung Babylon, yung Medo-Persia, yung Greece Empire, siya, pinagsama-sama lahat ng evil na sa kanya. Siya yung epitome ng world great empires. The Roman Empire received its power and authority from the dragon itself. Talagang galing kay Satanas talaga yung kanyang kapangyarihan. Kasi kakaiba, bagamat yung mga naunang mga empires mula sa Babylonia, lagi nilang dinideclare ang sarili nila na Diyos. Kasi sa laki ng kapangyarihan nila, na nahihibang sila sa kapangyarihan nila. Kaya ang feeling sa kanila ay Diyos. Sila Nebuchadnezzar, sila Alexander the Great, di ba? Mas matindi ang Rome. Kasi yung pag sinabi mong si Tsar, lahat ng iyon, Diyos yon. Okay. So,
there was an alliance between Satan and the Roman Empire. The energy behind the Roman Empire and its policies as being Satan itself. Okay. So tignan po natin yung 7 ay tsaka yung 10 horns ay ine-emphasize nito yung totality ng kanilang power. Pero particularly kung titignan ninyo yung Book of Revelation ay pinakita yung description para ma-identify mo sino siya. Sinabi sa may kasi dalawa lang ang major na pagpapaliwanag ng kung sino ang beast para ma-identify mo. Revelation 13 at saka Revelation 17. So, pag dugtungin mo yung dalawang yan, makikita mo yung mga descriptions. Sabi sa Revelation 17 verses 8 to 10, here is the mind which has wisdom, para ma-identify mo sino siya. The 7 heads are the 7 mountains on which the woman sit. Okay? So, ang Roman Empire ay siya yung widely or universally na recognize even ng lahat ng mga pagan writers. Siya yung recognized na city on a 7 hills. Ang tawag nga sa kanya ay Septa Montium sa Latin. Nakita niyo yung map na yan, yan yung 7 na hills na pinaka major cities ng Roman Empire. Yan yung bumubuo sa mighty Roman Empire, yung 7 mountains na yun, o 7 hills. Rome was the capital of the empire, was universally recognized as the city on 7 hills. Both secular and ecclesiastical history record that the first imperial persecution of Christianity began in this 7-hilled city under the Emperor Nero Caesar in AD 64. Even nga yung sinasabi na yung ipe-persecute yung mga Christians in 42 months, ilang taon yon yung 42 months? 3.5 years, kalahati ng 7, yung sinasabi ng tribulation, yung 7 years Great Tribulation. Nung panahong iyon. Pero 3.5 years lang, yung ibinigay ng Diyos na allotment kay Nero para i-persecute niya yung mga Christians. And nag-start po yan noong 64 AD. Kasi namatay na si Nero ng 68 AD. 70 AD na destroy na ang Jerusalem. So, ganun po yung mga panahon. Okay. So, ayan po yung 7 hills, yung Palatine, Aventine, Caelian, Esquiline, Biminal, Quirinal, and Capitoline Hills. Okay. So, minsan magtutur po tayo sa Rome para makita niyo po. I-arrange po yan ni Ate PB. Okay. Magdadala po siya ng Felicity doon. Okay, so, yan po para mas madaling ma-identify. Sila lang po yung merong 7 mountain o 7 hills. Kaya obvious na obvious eh. Una, yung time, yung expectancy, pangalawa, yung mga description, lahat ng description, nag-fit sa Roman Empire, particular si Nero. Okay. Ngayon, ang Bible kasi, pag sinabi niyang beast, minsan nagsiswitch siya. Minsan yung kabuuan ng Roman Empire na against God, beast. Pero yung particular heads, beast din. The way they address in particular, para ma-identify, for example, kaninong number yung 666 o yung kay Nero yon in particular. Pero the whole beast, the whole Roman Empire na in opposition against God is beast itself. Okay. So, the beast you saw, sabi sa Revelation 17, and is not, and is about to come out of the abyss, and go to destruction. So nakita niyo yung laging description, no? Lalabas siya from abyss para lang sa kanyang destruction. Di ba? Yung mga ganyang statement, hindi yan tinuturo eh.
Para bang yung kapangyarihan ng beast, napaka-powerful niya, no? Ang ikli lang actually ng binigay ng Diyos sa kanya na panahon. Si God pa rin ang may control. Inalaw niya for a purpose. May mga Christian those time na talagang destined na mamamatay sa sword. Pero alam naman natin na kung isa ka man sa napili ng Diyos, of course, siya yung nagbibigay ng grace. Biruin mo, ang tatapang nila, sinusunog na sila, pinapatay sila, pinapakain sila sa leon, nagkakantahan pa sila, nagpupuri pa sila sa Diyos. Saan galing yung strength na yon? Kay God yun eh. Di ba? So kaya nga hindi tayo magwo-worry. Kasi ganito, no? Kaya very alarming lang kasi, kaya natin to pinag-aralan. May mga preacher kasi na ang emphasis nila para takutin yung congregation. Tayo hindi natin ginagawa dito yun eh. Hindi namin kayo tinatakot. Kahit nga yung impyerno, hindi namin pinananakot sa inyo yan para mapasunod namin kayo eh. Pero ginagamit kasi talaga yan para mapasunod nila yung congregation. O, di ba? Ginagamit nila yung mga end times para ibenta na ninyo yung mga property ninyo. Di ba? Di ba sa totoo lang? Alam nyo ba bakit sa may Book of Acts, bakit pinabibenta na nila doon yung mga property? Bakit? Kasi malapit nang ma-destroy ang Jerusalem. Kaya yung verse na yun, hindi na yun applicable ngayon. Hindi ko na po pwedeng gamitin yun sa inyo. O mga kapatid, ibenta na ninyo yung mga property ninyo. Kasi ganito. Hindi. Magkaiba yung kwento noon. Kasi noon talaga, tatakas na sila papunta sa mga bundok, mamumundok na sila. Kaya useless na mag-ano na sila ng mga, ano pa sila mga property rito. Amen po ba? O yan tip sa inyo yan. Huwag ninyo ibebenta property ninyo. Pero, supportahan niyo ang gawain ng Panginoon. Nakita nyo yung pagtama ang direction ng pagtuturo mo, wala yung takot eh. Hindi namin kayo tinatakot, kaya nga, mas maganda, maging malinaw sa inyo yung katuruan ng Panginoon. Okay. So, nung time na yon na i-prophesy na, habang pinapahayag yung beast, hindi siya mamamayag pag habang panahon. Saglit lang siya, and he will die. Mamaya pag-uusapan natin yung end ni Nero. And those who dwell on the earth, whose name has not been written in the book of life from the foundation of the world, will wonder when they see the beast that he has and is not and will come. Okay, so sino lang sasamba sa beast? Yung mga ang pangalan ay wala sa book of life. Kaya nga alam niyo mga kapatid, natatawa kasi ako, ngayon yung mga Kristiyano katulad noon yung nauso, yung nagbo-blow yung trumpet. Nalala niyo noon? Nauulinigan daw yan buong mundo na nagbo-blow yung trumpet. Isang Christian nag-approach kay Sister Iya sa school. Nabalita mo na ba yung nagbo-blow yung trumpet? Baka naiwanan na tayo So nakita mo na napaka-unstable yung faith. Yung mga ganyang mga winds of false doctrine, pag hindi ka stable sa doctrine ng Panginoon, matatangay ka Di ba? Matatangay ka, kaya natin ito tinuturo to settle once and for all, yung mga faith ninyo, ma-establish kayo, hayaan na ninyo sa mga fools, sabi nga ni Rosdoni. Itong mga nagkikwento ng mga end times, hayaan nyo na yan sa mga fools. Basta kayo, magpakasipag kayo sa pagpapalaganap ng kaharian ng Panginoon. O, di ba? Ang ganda ng payo ni Rosdoni. Hayaan, let it to the fools. Yung mga sabi, puro end times, wala nang ginawa kundi manakot. O, di ba? Oh, yan na, malapit na. Ibenta na ninyo mga property nyo. Kasi ginawa yan ni Harold Camping. Nag-predict siya ng end times, tapos sinabihan niya lahat ng mga membro nila, ibenta na ninyo yung mga negosyo ninyo, lahat ng property nyo, ibigay nyo na sa para sa pagkapalaganap ng Dumating yung end times. Yung sinasabi niya, hindi nag-end yung time. Di ngayon, kaliwat kanan yung tawag ng mga tao, syempre, binenta nila, wala na silang pera. Kaliwat kanan ang tawag sa kanya, hindi niya na masagot, hindi niya mapaliwanag. Nagbibigay pa siya ng extension, baka may mali lang na konting computation niya.
Wala na. Sa sobrang stress, na heart attack siya, na paralyzed siya. Nakita mo. Pero sana kawawa naman yung mga congregation. Binenta nila yung property nila. Kita nyo yung effect pag mali ang pagtuturo. Amen po ba? Amen. Huwag niyong ibebenta property ninyo. Yan po yung payo namin. Okay. Verse 9. Here is the mind which has wisdom. 7 heads are the 7 mountains on which the woman sits. And also, so as a kabuuan, in singularity, siya yung Roman Empire. But particularly, individually, they are 7 kings, 7 emperors. Ngayon, 5 have fallen, sabi ni John, nung sinusulat niya na, sa 7 ulo na ito, sa 7 emperor na ito, 5 yung namatay na. Present di ba? And 1 is kasalukuyang naghahari yung isa. And the other has not yet come. Padating pa lang. Doon pa lang, kitang-kita mo na kasalukuyan ng nag-reign yung beast. Yung 5 tapos na. Yung isa kasalukuyan nung time na yon, nung sinusulat yon. At yung isa padating pa lang. Mamaya, lilinawin natin yan. And when he comes, saglit lang. Okay. And the beast which was and is not, is himself also an 8, is one of the 7, and also he goes to destruction. Okay. Yan, meron yung 8. Ang ganda, actually, ang ganda ng symbolism yan eh. Yung 8, isa rin sa 7. Mamaya, mas magiging malinaw yan. Okay. So, babalikan natin yan mamaya. So, sabi rito, the beast has 10 horns and 7 heads, a mirror image of the dragon, who gives the beast his power and his throne and great authority. The 10 crowned horns of the beast are explained in 1712 in terms of the governors and the 10 imperial provinces, while the 7 heads are explained as the line of Caesars. Nero is one of the head. So, yung 7 heads na yon, in particular, ay mga Caesar, mga emperor ng Rome. At ito yung 7 emperor. Nag-start kay Julius Caesar, Augustus Caesar. Augustus Caesar, nung ipinanganak si Jesus, doon nag-census noon, nalala nyo? Ayan. Si Tiberius naman, nung time na na-crucify si Jesus Christ. Okay. Si Caligula, si Caius, ay isa ito sa mga evil na na emperor Wicked ito. Tapos si Claudius, yung nag-adapt kay Nero, at yung nanay niya, si Agrippina, na asawa ni Caligula, pamangkin siya ni Claudius. So, nagpakasal siya doon kay Claudius para si Nero i-adapt ni Claudius. Tapos pinoiso ng nanay niya si Claudius para si Nero ang maging emperor. At dahil may kapitid siya na si Britannicus, para karibal ni Nero, pinatay ni Nero yung kapatid niya. Ganon si Nero. Kaya nga, wicked na tao yan eh. Pinapatay niya rin ang nanay niya, pinapatay niya rin yung dalawa niyang asawa. Ang dami, murderer talaga si Nero. Tapos, si Vespasian. Okay. Maganda yung kwento nito kasi, katulad nito, no? Una, on his head were blasphemous names. Yan yung isa sa mga salient feature ng beast sa mga nila sa ulo nila nakasulat dito. 'Di ba yung high priest na may nakasulat din sa noon nila, 'di ba? Holiness to the Lord, 'di ba? Sila naman may nakasulat din. Kaya nga lang blasphemous. Okay, so ano ang according to the Roman imperial theology,
the Caesars were gods. Each emperor was called Augustus or Sebastos, meaning one to be worshipped. And they also took the name Divus, meaning God, and even Deus and Theos, both meaning God. The beast was the dragon's Messiah, raised and empowered by the devil to rival Jesus Christ. Kaya nga nung panahon na yun, alam nyo ang labanan noon ng mga early Christians. Kasi dahil nga nagde-declare ng deity, itong mga emperor na to, at maging loyal ka, sasambahin mo sila, syempre kung ikaw Kristiyano ka nung panahong iyon, ano ang labanan noon? Jesus is Lord. Actually noon, hindi pa naman sila ganong kagagaling sa theology nung panahong iyon eh. Ang labanan lang noon, yung loyalty kay Jesus Christ. Jesus is Lord. Yan ang labanan noon. Okay. So, the humanist delights in the centralization of power into the hands of human government. Kaya nga si kay Rusdoni, ang mas maganda ang paliwanag niya sa 666 eh. Kasi nga, ang tao, in-emphasize ni Rusdoni na bakit yung horns ng beast, meron siyang 10 horns, di ba, it symbolizes yung power. In particular, merong 10 imperial provinces. And yet, sinisimbolize din siya ng power o strength ng empire. At yun yung may crown, yung horn. Di ba dapat yung head ang may crown, yung horn ang may crown. Yun yung ang paliwanag doon nila Rusdoni at saka ni Greg Bansen ay yung horn kasi wino-worship yung strength ng might is right, sabi nga nila Rusdoni. Might is right. Wino-worship ng mga tao yung power itself. Kahit not necessarily yung president o yung king, but yung power na dala-dala ng bawat state. So, ganun ang nila, paliwanag nila doon kung bakit yung horn ang mas nakapangyayari, hindi yung siya yung may crown, hindi mismo yung mga tao. Okay. So, many temples were erected to them throughout the empire, especially as we have noted in Asia Minor. The Roman Caesars received honor belonging only to the one true God. Nero commanded absolute obedience and worship, and even erected a 120-foot high image of himself. Parang si Nebuchadnezzar din, nagpatayo siya ng rebulto niya. Okay. So siya rin yung sinasabi doon ni Apostle Paul na man of lawlessness doon sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 2 verse 3 to 4. The man of sin, the son of destruction who opposes and exalts himself above every so-called God or object of worship, so that he takes his seat in the temple of God, displaying himself as being God. So fit na fit yung verse na to doon sa katangian ng mga emperor na mga tinatawag na Caesars. Kasi mga Diyos sila. Okay? At ang mga Christians ay persecuted sila because they refused to join in this idolatrous emperor cult. Kaya nga, you cannot sell, you cannot buy nor sell. Kontrolado ng military power yung economy. Di ba? Okay. Si Nero, tignan po natin kung bakit kakaiba. Actually, kung gusto niyo mabasa yung buong kwento, ang haba kasi ng narrative ni Nero. The most brutal, sa 7 heads na yon, si Nero ang may kakaiba. Ang kanyang pangalan by birth ay Lucius Domitius Ahenobarbus. Okay, so siya, yung adoptive name niya yung Nero Claudius Caesar. He became an emperor on October 13, year AD 54, at the age of 17, nung pinoison ng nanay niya na si Agrippina, yung si Emperor Claudius.
He was one of the most evil of the Roman emperors, possessed of an incredibly wicked character. He was extremely vicious and a moral monstrosity. Roman historians speak of him as demon in human shape. Ang daming historian mga pagan historian grabe yung narrative account nila patungkol kay Nero. Lahat ang nagsuffer sa kapangyarihan ni Nero, hindi lang mga Christian, pati Rome itself. Lahat kasi si Nero, lahat ng gusto niya, kailangan masunod. A demon in human shape, they branded him as noxious wild beast. Beast talagang tawag sa kanya ng mga historian at ng mga tao nung time na yon. Kasi super yung pagkahalimaw niya. He became the type of inconceivable wickedness and unnatural horror, a bloodthirsty lunatic who murdered numerous members of his own family, and a homosexual. And sadist who even devised a kind of game in which, covered with the skin of some wild animal, he was let loose from a cage and attacked the private parts of men and women who were bound to stakes. Isipin mo, gagawa siya, yung favorite game niya, yung sa arena, di ba? Yung Circus Maximus ba yun? Yung nakikita yung Roman Colosseum. Ganon, ilalagay niya sa stake yung mga Christian na pinapersecute niya. Tapos nakahubad yun. Tapos siya, magsusuot siya ng parang hayop. Tapos, i-assault niya isa-isa, yung mga genital parts, i-ano niya. Grabe. Yung kanyang pagka-monster talaga siya. Even the Roman citizens suffered under his evil regime. He even falsely accused Roman nobles of various crimes in order to confiscate their estates. Pati mga elite ng sa kanila. He alone fits the bill as the specific or personal manifestation of beast. His vile character fulfills all requirements of the principles derived from the very text of Revelation. Ang haba po actually ng kwento, hindi ko na po kayang rito. Yung haba ng kwento, yung kung paano siya naging halimaw. Halimaw talaga. To the point na sinunog niya ang Rome. Kasi gusto niyang baguhin ang Rome Napapangitan siya sa mga structures. Ngayon ang ginawa niya, sinunog niya yung Rome. Tapos, ang pinagbintangan niya, nagsunog mga Christians. Doon nag-start yung Roman persecution ng mga Christians. 64 AD. Mga somewhere in November. Tapos namatay na siya mid-68 AD. Kaya nga 3.5 years, 42 months exactly. Kung ano yung sinabi ng Bible. Paano siya namatay? Kasi nung time na yon, talagang grabe na. Kung kunyari, ikaw na pagkatuwaan ka niya, kahit na senador ka, kahit na kung sino mga military personnel niya, pag nagustuhan niya na, kasi usong-uso yung mga gladiator, di ba sa kanila? Yung mga gladiator, paglalaban-labanin, pag natipuhan ka niya, kailangan pumunta ka doon. Papatayin ka niya pag hindi ka ayaw mo. Bloodthirsty siya eh. So, dumating yung time na very alarming na yung kanyang kasamaan, even yung lahat ng Senate, nag-complot na against him. Nung nabalitaan niya na papatalsikin na siya sa kanyang pwesto, nag-suicide siya. Namatay siya by the sword. Kailangan pa yung accountant niya, pinaano niya, iano mo yung espada, ibawin mo na sa akin para mamatay na siya. Ngayon, hindi doon nagtapos, no? Siya pa lang yung unang siya yung di ba? 5 is fallen, 1 is si Nero, and 1 is to come. Okay. So, ang sabi doon kanina, and I saw one of his head as if it had been slain. Si Nero yon. May namatay siya nung time na nagkagulo-gulo na ang Rome dahil sa kanyang kabaliwan. And his fatal wound was healed. So, nag-resurrect. Okay, intindihin natin ito according to history ng Rome itself. And the whole earth was amazed and followed after the beast. They worshiped the dragon because he gave his authority to the beast.
And they worship the beast, saying, who is like the beast, and who is able to wage war with him. Ngayon, ang ganda, si Kenneth Gentry ang nakapagbigay ng mas magandang explanation dito. Nabasa ko yung kay David Chilton, medyo malayo yung paliwanag ni David Chilton eh. Pero si Kenneth Gentry, isa sa mga reputable na mga writers, ay itong kanyang summary. With the death of Nero in 68 AD, nung siya ay nag-suicide, mid-68 AD, Rome also died with him. Kasi nung yung 100-year-old na dynasty ng Claudio Julio line of emperors, impisa kay Julius Caesar, di ba? Sila, yung nabanggit kanina, sila Tiberius, Augustus, sila Gaius, Nero, yun ay Julio Claudio Emperor. Nung namatay siya, nag-end din, suddenly, cut off yung line na yon ng emperors. Ngayon, after nung kanyang kamatayan, may dalawang nangyari na kaguluhan sa Rome. Una, civil wars. Kasi nag-aagawan sino yung magsusunod na emperor. 3 successive emperors ang talagang nagpatayan, nag-agawan sa throne. Nandoon isa na doon si, nailis ko yun eh. Yung 4 na emperors, yung 3 emperors na yon. Saan ba yung notes ko na yon? Ayan pala, oo, yan. 3 successive emperors died by the sword. Una, si Galba, Otho, and Vitellius. Sa isang taon, namatay yung 3 iyon na emperor after ni Nero. Kunyari, si Galba namatay 69 AD, si Otto mga April 69 AD, si Vitellius December 69 AD. Ganon katindi yung civil war nung time nung namatay si Nero. Nag-aagawan kung sino ang magiging emperor. Nag-settle down lang siya nung yung isang military army na si Vespasian, yung general, na siya na yung umupo doon sa throne, doon lang na stabilize yung empire. Halos mamatay na siya. Yung Roman, yung Pax Romana nila na dream ng Roman, halos mamatay-matay na sila nung time na yon. Di ba? Eksaktong-eksakto yung identification na it was slain and yet it was revived. Sino nang naka-revive? Sa katauhan na ni Vespasian. Okay? Pero si Vespasian, hindi na siya Julio Claudian line. Siya ay Flavian, isang bagong linya na ng emperor. Flavian dynasty na siya. Kaya nga, namatay, sabi nga nun, yung sumunod, after ni Vespasian, wala nang persecution ng panahon ni Vespasian eh. Pero yung kanyang anak, si Titus at saka si Domitian, nag-start na naman ng persecution. So, di ba? Sabi nga nun, kanina sa paliwanag, yung 8, may darating na 8, pero 1 siya doon sa may 7. So, yun na yung panibagong line of emperors. Flavian line of dynasty. So, namatay na yung Julio. Ang hirap maintindihan ito pag hindi natin alam yung history. Fit na fit. Hindi po ba? Ang galing eh. Okay. So, 42 months. Ayan. He opened his mouth against God in blasphemy kasi nga yung emperor worship ito. At ito yung encouragement ng Panginoon sa ating lahat at saka sa panahon nila. And all who dwell on the land will worship Him. Lahat sila will worship the beast. Even those whose name has not been written from the foundation of the world in the book of life of the Lamb who was slain. Sila lang naman ang sumamba noon eh. Di ba? Okay. Kaya nga, sabi nga rito, nung time na yon, encouragement ng Panginoon, if anyone is destined for captivity, to captivity he goes. Meron na talagang naipredestin si God. Hindi lahat ng Kristiyano mamamatay, pero merong naipredestin si God na mamamatay for that cause. At, of course, si God, siya ang nagbigay ng lakas. Yung lahat ng mga martyrs,
Nakita ninyo doon sa may Book of Revelation, di ba yung mga martyrs? Lord, how long? How long na ibibigyan mo ng i-execute mo yung justice mo para sa amin? Sabi ng Panginoon, maghintay lang kayo, kukumplituhin lang muna yung bilang ng mga martyrs, sabi ng Panginoon. Kasi nag-end yun nung 70 AD, na ibuhusan ng Panginoon yung kanyang vengeance. Kaya nga actually, ang Book of Revelation is a day of vengeance. Kanino? Sa apostate Jews. Nag-end na yung apostate Jews. Yung mga nagpe-persecute kay Jesus Christ noon, yung nagpe-persecute sa church, binuhos na doon, 70 AD, yung judgment ng Panginoon. In particular, symbolically, si Jesus Christ, dumating siya nung time na yon in the clouds of judgment. Okay? So, yun po, kung babasahin nyo yung book of Matthew chapter 24, exactly, ganun po yung nangyari noon. Another na pagsasalarawan, pupunta po tayo dito sa mga sunod na pag-aaral. Okay. So, nakita natin yung beast, it goes to destruction. So, ang sumamba lang naman sa kanya yung lahat ng mga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Tatandaan ninyo, doon pag pinag-aralan natin next week yung mark of the beast, mas bibigyan natin ng emphasis yung mark of God. Amen? Yung mark of God. Kapain nga ninyo kung meron kayong mark ni God sa noon nyo. Okay, pag-uusapan po natin yan next week. Okay. So, at ito po yung end nung beast, tinapon siya sa Revelation chapter 19, tinapon siya ng Panginoon. So, ang tanong doon, sino ang Lord sa book ng Revelation? Ang Panginoon. Siya ang nag-govern ng entire history. Limited ang mga kilos ng mga enemy. Mas makikita nyo pa yan sa mga sunod natin pag-aaral na maraming attempt si Satan na i-destroy niya ang church. Pero lahat ng attempt na yon is futile attempt. At doon ninyo makikita yung tinatawag na doctrine of preservation ng mga saints. Ang mga anak ng Panginoon, ever since, preserved siya by the power of God. Pinakita yan unang-una kay Noah. Di ba, yung mga righteous, preserved sila sa loob ng ark. Nung panahon ni Lot, nung Sodom and Gomorrah, preserved ang mga righteous. All throughout history, laging ganon. Merong tinatawag na divine preservation ang Panginoon sa lahat ng kanyang mga hinirang. Kaya nga, lagi ninyong tatandaan ang verse na to. Dito tayo magwawakas. Pakibasa nga po. Amen. Ang church kasi, mga kapatid, dapat makita nyo na hindi lang siya isang religious group. Ang church ay the people of God who is advancing. Nag-a-advance tayo sa history, nag-a-advance ang kingdom of God, ang church ng Panginoon, hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Yesus. Dapat makita natin na ang church ay taking dominion under Christ. At iyon ang magbibigay sa atin ng confidence. Dapat sa pagtuturo ng salita ng Panginoon, ang mas ma-develop ay yung faith sa victory ni Christ sa halip na takot. Kasi pag ang emphasis mo sa pagtuturo, naku, malapit ng mata, magbukas ang daigdig, andyan na yung halimaw, nataatakan na. Anong pinuproduce sa puso mo nun? Takot. Kaya mahalaga na makita natin, ma-establish tayo sa faith sa Panginoon, that Jesus Christ is Lord. Na makita mo si Jesus Christ, yung kanyang sino siya, His person, and His works. At iyan ang magsisettle ng lahat ng doubts, lahat ng fear sa puso natin at mag-establish sa ating mga pananampalataya. Tayong lahat ay tumayo at tayo manalangin. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa iyong tagumpay. Sambahin ka, Panginoong Diyos. Salamat po
sa pananampalatayang ipinagkaloob mo sa amin. At Lord, nawa patuloy mo kaming turuan sa mga susunod na mga linggo sa pag-aaral po ng aklat ng Revelation, na ikaw, O Lord, ang nakikita ng iyong mga anak, ang iyong kahanga-hangang gawa, ang iyong kapangyarihan, at ang tagumpay ng Panginoong Hesus, nang sa ganon maisalig namin ang aming pananampalataya sa iyong mga ginawa para sa amin. At Lord, sa iyong dakilang layunin, pagpalain po kami, Panginoon, and may your Spirit dwell upon us, guide us, and empower us, O Lord God, to do thy will. In Jesus' name, amen. God bless you all.